So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po kasing kaganapan ang naganap sa West Philippine Sea noong nakarang araw. Siguro alam naman po natin na naging successful po yung resupply mission dyan nga po sa BRP Sierra Madre. Pero meron pong napansin dito si Teddy Boy Locsin Jr. na mistulang nagpo-provoke po ang China na magkagulo lalo. So, ako naniniwala ako na hanggang provocations lang po 'yan. So, by the way, kasi nga po dito nga po sa ginawa po ng China is talagang nagmumukhang tanga lalo itong si Robin Padilla sa pagtanggol dito sa kanyang bansa. Siguro mas maganda dapat si Robin Padilla mag-migrate na lang sa China kasi halatado po talagang pro-China eh. So, ito nga mga ka-streetwise to para makuha po natin yung narrative kasi ito, pakita ko sa inyo no. Ito galing ito mismo sa statement po ni Teddy Locsin, yung special envoy to China po ni PBBM. So ang sabi dito ni Teddy Locsin, okay, Locsin sees Chinese vessel harassing Philippine ships up close. Yan. So ang gusto ko lang ipunto dito mga kababayan, nung resupply mission po, ay andun po si Teddy Locsin Jr. Okay. So babalikan po natin si Teddy Locsin Jr. kung paano po siya pinatahimik ni dating Pangulong Duterte nung panahon niya. So mga kababayan, meron din po kasing balita dito from News 5 at ito po yung sinasabi ko po sa inyo provocations. So ang sabi dito, muntik nang magbanggaan ang barko ng Pilipinas at China nang harangin na naman ng China Coast Guard ang resupply mission natin sa Ayungin Shoal. Pero hindi gaya dati, hindi lang Coast Guard at militia vessels ang umaaligid sa lugar dahil may lumapit ding warship ng China. So ibig sabihin nito mga kababayan, 'di ba? Ang gusto kasi ni Robin Padilla, 'di ba? Mamaya papakita ko sa inyo yung video, no. Ang gusto kasi ni Robin Padilla, ang magiging operations po natin diyan po sa Ayungin Shoal, especially po sa West Philippine Sea, ay maging civilian to civilian. Na medyo anlabo talaga ni Robin Padilla doon, no? Kasi hindi alam ni Robin Padilla na ang Coast Guard po ng China ay parte po ng military nila. Pero yung sa Pilipinas po kasi is parte po ito ng civilian in nature kasi nga po under po yung Coast Guard natin sa Department of Transportation sa DOTR. So, okay na yan. Siguro na-explain na po natin yan. So, ang gusto ko lang ipunto dito mga kababayan, meron na pong warship ang China sa West Philippines. At dahil po dito, no, imbis po na civilian to civilian, tulad nga po ng gusto ni Robin Padilla na hindi naman nangyayari, ito, provocations na po ito kasi na bakit meron ng warship dyan po sa West Philippines. So, ibig sabihin nun mga kababayan, yung mismong sistema na gusto rin po ni Robin Padilla dyan po sa West Philippines Sea ay hindi rin po sinunod ng China. Okay, para makuha po natin yung details, continue lang po natin, no? So, ito po yung report ng mainstream media natin about nga po dyan sa nakitang warship po sa West Philippine Sea na kung tutuusin, hindi naman to dapat, no? Hindi naman ito tama talaga. So, panoorin muna natin to. Bukod sa sandamakbak ng Chinese Coast Guard at militia vessels, kinumpirma rin ng PCG na may namataan silang Chinese Navy warship na umaaligid malapit sa Ayungin Shoal. We're not actually deploying Philippine Navy gray ships in their supply operation. And we are also expecting at least that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. So yan, so nagsalita na rin po dito yung pinaka spokesperson po ng Coast Guard na Pilipinas na si Commodore J. Tariela. Yan. So so malinaw po, no, provocative act po yung ginawa po ng China kasi po meron na po doong warship. So ang punto ko lang kasi dito mga kababayan, 'di ba? Ang gusto kasi ni Robin Padilla, Coast Guard to Coast Guard lang. So paano to Robin Padilla? Ginawa ka na naman tanga ng China na yung pinaka-nais mo na Coast Guard to Coast Guard, ito meron ng warship doon mismo sa West Philippine Sea. So nagbuka ka na naman tanga dito. So and then tuloy lang po natin to. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Okay? Post ito ni Robin Padilla nung nakaraang 2 weeks. Tama, okay. Sabi ni Robin Padilla, yan ang tama. Coast Guard sa Coast Guard. Okay? Makipag-chess lang tayo dyan sa bayaning PCG. Let our president do the thinking and walking. Trabaho ng white sheep ang law enforcement.
sa karagatan. Kaya shut up muna sa mga ususero at KSP. Sumali kayo so whatsoever, no? Katangahan ni Robin Padilla to, no? So ang sinasabi nga dito ni Robin Padilla, Coast Guard to Coast Guard lang daw. Pero mga kababayan, paano ngayon, no? Ano yung magiging reaction dito ni Robin Padilla na ginawa siyang tanga ng China? Kasi po hindi na po Coast Guard ng China ang pinapadala po ngayon ng China dito po sa West Philippine Sea, kundi warship na po. So para makuha po natin yung pinaka-narrative ito, panoorin po natin. So ito, no, napanood na po natin to, no, pero at least balikan lang natin, at least you get the point. Dito nga po sinasabi ni Robin Padilla yung pagkundina ng ginawa nga po ng Philippine government dyan po sa West Philippine Sea kasi meron daw po nakitang surveillance plane sa West Philippine Sea ng Amerika na parte naman ito ng freedom of navigation. Tanga-tanga din eh. So ito, napanoorin lang to natin, no? Mga 1 minute lang naman to eh. Armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong wala. question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Kita mo mga kababayan, katangahan ni Robin Padilla, no? Ito lang, no, para makuha po natin yung pinakakwento nito. Yung nirereklamo kasi ni Robin Padilla dito is bakit daw merong spy plane, surveillance plane yung Amerika sa West Philippine Sea. Well, wala po tayong bina-violate doon kasi nga parte po yun ng freedom of navigation. So masyado lang pong malisyoso si Robin Padilla dito. And then by the way, mga kababayan, ito pa nga, no? Yung nirereklamo kasi ni Robin Padilla na dapat daw po ay Coast Guard to Coast Guard lang, hindi ba alam ni Robin Padilla na noong 2021, nung panahon po ni Mau Diggs, ito ang nagsalita dito si Teddy Boy Locsin Jr., na dati rin pong parte po ng gabinete ni dating Pangulong Mau Diggs. Pero ngayon po ay na-appoint po siya ulit ni PBBM sa Special Envoy to China, kung di ako nagkakamali, no? So dito nga po mga kababayan, no, tandaan nyo po yung date dito. Yung date po dito ay April 10, 2021. Okay. So ang sabi nga po dito ni Teddy Locsin base po sa report, DFA statement on harassment on a Philippine civilian vessel by 2 Chinese Navy missile boats. So mga kababayan, no, dito ko po talaga hindi makuha yung punto ni Robin Padilla na nagiging bias po siya pabor sa China. So kung ang nirereklamo ni Robin Padilla noon is yung surveillance plane ng Amerika, ito 2021 pa lang. 2021 pa lang po is aligid na sa West Philippine Sea yung Chinese Navy na meron pa pong dala-dalang missile. So ito po talaga yung mga logic ni Robin Padilla na pantanga. Sinisisi tayo ng magaling na senador na si Robin Padilla na tayo pa raw po-provoke, pero nung panahon pa nga ni Digong, nagpapadala na po ng Chinese Navy missile ang China dito po sa West Philippine Sea. Ayun ang hindi ko makuha mga kababayan eh. Parang hindi Pilipino si Robin Padilla eh. At mga kababayan, ito papakita ko sa inyo, no. Ito po nangyari ito April 10, 2021. Okay? Yan na, mayroon pong date yan. Pero mga kababayan, no, on the same year, ito naman is nangyari naman ito, no, is May 2021. Ito May 2021 naman ito nangyari na pinapatahimik po ni dating Pangulong Mau Diggs si Teddy Locsin Jr. Okay? Kasi no, ito pakita ko sa inyo, no. Yung nagsalita po kasi sa public about nga po sa Chinese Navy missile po na yan ay si Teddy Locsin. Pero dahil nga po sa pangyayari po na yan, ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte, pinatahimik po si Teddy Locsin Jr. Actually, hindi lang si Teddy Locsin Jr. Lahat po ng gabinete, bawal magsalita on public about po sa West Philippine Sea. So para may ebidensya po tayo, ito, panoorin natin to. This may order now to the cabinet and to all and sundry, yung talking for the government.
to refrain discussing itong West Philippine Sea with anybody. If we have to talk, we talk, and tayo-tayo lang. And there is one spokesman, si Secretary Harry Uduit. So, 'di ba? Mga kababayan po kasi. Dito dito po natin mapapatunayan na kapag mali po talaga yung pinagtatanggol mo, magmumukha kang tanga. So, 'di ba? I think you get my point. Na kung meron mang nagpo-provoke diyan po sa West Philippine Sea, hindi po tayo 'yon, yung China po 'yon. So, kasi ang mangyayari po kasi niyan, 'di ba? Kung meron na pong warship doon po sa West Philippine Sea, so hindi na po kakayanin ng Coast Guard natin 'yon. So, ang mangyayari doon, babawian po natin sila, ipapadala na po natin yung mga Philippine Navy natin. Eh, ang problema kasi dito mga kababayan, once na pinadala po natin yung Philippine Navy, eh meron po tayong mga military drills with other countries na pwede rin po itong sumama, pantapat po dyan sa ginagawa po ngayong provocations ng China. Oh, Robin Padilla kasi, ang gusto ko lang kasing ipunto dito, bago mo siguro pagsabihan yung gobyerno ng Pilipinas, especially nga itong armed forces, dapat siguro pagsabihan mo muna yung bansa mo, yung China. Kasi parang Chinese ka na rin ngayon eh. At mga kababayan, no, balikan lang po natin itong sinabi nga po ni dating Pangulong Duterte about nga po kay Teddy Locsin Jr. at saka sa mga gabinete niya na pinapatahimik niya. So, ito nga, no, yung pinakita ko nga po sa inyo, kung ito nga pong si Teddy Locsin Jr. noong 2021, nung panahon nga po ni Digong, ay pinapatahimik, pero ngayon po ay nagsasalita na po siya. Sumama pa nga po siya doon sa... Oh, si Teddy Locsin Jr. yan mismo. Yan, di ba? So, ako, good job po kay Teddy Locsin Jr. At syempre, good job din po sa ating presidente kasi nga po, inappoint niya po ang karapat-dapat na tao dyan po sa usapin po ng China at West Philippine Sea. So, kayo mga kababayan, no, ano po masasabi niyo nga po dito sa ginagawa pong provocations ngayon ng China na isipin nyo, no, na nagpadala na sila ng warship dito po sa West Philippine Sea. Na ang nakakatawa kasi dito, matagal nang ginagawa ito ng China, yun nga lang, pinapatahimik sila ni dating Pangulong Mau Diggs. Kasi nga, maka-China. Di ba? So yun lang po, no? So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!